kung ano yung mensahe ng Panginoon sa pagkawala ni Sister Mila. Kanina ko doon sa Prayer Mountain sa Touch of Glory, doon sa Buso-Buso, ay yun pong pamunuan ng ating iglesia lokal ay nagsabi po ng individual na pangungusap ng Diyos kung bakit maagang inalis sa ating kalagitnaan si Sister Mila. Sabi po sa kanila, hindi basta na lang kinuha sa atin Sister Mila ng gano'n na lang. Naniniwala ko po, merong itinuturo ang Panginoon at merong mensahe na gustong ipaiwatig sa atin. Alam nyo, karamihan, sabi ng ibang young people na nakasama namin doon, yung pagkawala ni Sister Mila ay nagturo sa kanila kung paano magmahal sa ina, kung paano magmahal sa magulang, na talagang merong mga young people kami kasama na nandun yung pangako nila, nandun yung hangarin nila, na sisikapin nilang mamahalin yung kanilang mga magulang. Dahil ganun pala kaiksi yung buhay. Martes, nag-meeting po kami. Wednesday ay sabi ko, pakidalaw yung asawa ni Margie at sumama nga ako si Sister Alona dahil cell group niya si Sister Margie. Mula ko doon, parang dinala niya yung sarili niya sa ospital at doon na nga ako inatake. At kinabukasan ng dalawin ko, nakita ko talaga medyo iba na yung kalagayan niya. Kaya pumunta ako dito sa perya para ayayin yung mga Japonita natin, ilang kapatiran, para iba na lang yun. Noong nasa hospital kami, pinag-pray namin, pero yun nga, nagkakaroon ng nakita namin yung lagay niya, talaga nagigiyakan na. Pero hindi namin naasahan na ganun kabilis. Pag-uwi ko namin, ay paghatid ko ng mga kapatiran dito, pumunta muna ako kami ni Eden sa SM, medyo nagpalamig lang ako para mabawasan yung mga nakaranasan doon sa ospital. Kung pupunta ko sa ospital ng Quezon General Hospital, makikita nyo talaga doon sa mga room at iba't ibang uri ng mga sakit. Pag hindi ka sanay, talagang pati ikaw ay maapektuhan, lalo na nasa ICU si Sister Mila. Pero nandun po kami sa SM, may nag-text sa akin na namatay na raw. Nag-response po ako, sabi ko, talaga ba totoo? Kadadalaw lang namin. Sabi niya, totoo, Pastor, patay na si Sister Mila. Kaya bumalik kami mag-asawa dito sa ospital para i-assist yung kung ano nangyari at assist yung pamilya ni Sister Mila. So, yun yung lesson na binigay sa atin. Una, na ang buhay pala ay napakaiksi. Sabi nga sa Santiago, parang usok, makikita mo, maya-maya, mamaya, wala na. Kaya yung mga young people na nakasama namin kanina, sabi nila, kung ano man ang pagkukulang nila sa nanay nila, kung ano man yung pagkakasala, babaguhin na nila. Ayusin na nila yung relasyon sa kanilang mga ina, sa kanilang magulang, dahil ganun pala kadali ang buhay. Yung iba naman ay nakita yung magandang halimbawa na ginawa ni Sister Mila sa paglilingkod. Talagang walang masamang tinapay sa kanya, napakasipag, talagang makita may kagiliwan, lagi nakangiti. Kaya nung nandun kami sa Prayer Mountain, parang ini-imagine namin kasama namin dahil talaga namang nung nag-meeting kami nung Tuesday, talaga nag-decide siya, nasasama siya. At nung pauwi na nga ako kami, unang dadaanan yung bahay nila Sister Mila, nagbiro pa nga ako. O sige Sister Mila, mauna kang bumaba. So sa sasakyan parang pinipil namin, kasama namin siya kahit sa Prayer Mountain. Napakaraming, isa-isa kami na nagbigay ng kapahayagan. 11 po kami na makit ng Prayer Mountain para ipanalangin yung gawain ng iglesia, yung target natin, at yung mensaheng tinuturo sa atin kung bakit nawala si Sister Mila. Alam niyo, napakaraming mensahe. At hindi lang yung pagmamahal sa magulang, sa ina, kundi yung kasipagan sa paglilingkod sa Panginoon, yung commitment na kapag ka talaga binigyan ng responsibilidad, ginagampanan. So, maganda ho mismo sa inyo, pinahayag ninyo na itong pagkawala ni Sister Mila sa ating kalagitnaan ay makatulong para lalo tayong lumago, lumalim sa paglilingkod sa Panginoon.
Alam niyo, sabi ng Biblia sa 1 Corinthians 15 verse 58, magpakatatag kayo, huwag matitinan, magpakasipag kayo sa gawain sa Panginoon. Yamang alam niyo, di nasasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Yung ginawa at binahagi ni Sister Mila sa atin, saksi tayo sa Kanyang paglilingkod, saksi tayo sa Kanyang kasipagan, makakaasa tayo na hindi mawawala ng kabuluhan ang ginawa ng ating kapatid na Mila. Amen. Hindi po mawawala ng kabuluhan. Naniniwala po ako na marami pa siyang itinuturo mga bagay patungkol sa kanyang pagpanaw. Siguro tignan na lang natin yung pagkawala ni Sister Mila na parang nag-abroad. Na nauna siya sa abroad, susunod po tayo. Isang bagay pong naalala ko, yung karanasan ko ni David. Ganito rin. Nung may sakit po yung anak ni David, na anak niya kay Uriah, nag-ayuno siya, nag-pray. Pero yung anak niya ho ay namatay din. Ayaw siyang kumain, nung may sakit, nanalangin siya. Alam niyo si David, malapit sa puso ng Diyos. Pero sa kabila na siya malapit sa puso ng Diyos, sa kanyang ginawang pag-aayuno, panalangin, kinuha pa rin ng Panginoon yung kanyang anak kay Betsaba. Nung namatay na yung anak niya, nagbihis siya, naligo, kumain, tinanong siya ng mga tauhan niya. Sabi doon sa kanyang kay Haring David, bakit po nung nisakit yung anak nyo ay hindi kayo kumain, nanalangin kayo, nagdalamhati kayo, pero nung namatay nagbihis na kayo, kumain at inayos niyo na yung sarili niya. Sabi ni David, totoo yun, nung nisakit yung aking anak, nag-ayuno ako, nanalangin, tumingin ng habag sa Diyos, nagbabaka sakaling mabuhay yung aking anak, pero kinuha na ng Panginoon. Hindi ko na maibabalik yung kanyang buhay, sabi niya. Balang araw, sabi niya, pupunta rin ako sa kanya. Ano ibig sabihin nito? Natitiyak ni Haring David na yung kanyang anak na namatay ay nasa Panginoon. The same manner, itong pagkamatay ni Sister Mila, naniniwala po ako na siya nasa Panginoon. Bakit? Maliwanag ang Biblia na sino man sa kanya ay sasampalataya, bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang sino man sumampalataya sa ating Panginoong Jesus ay may buhay na walang hanggan. Kanina po, meron tayong isang kapatiran kasama namin sa Prayer Mountain, si kapatid na Dede. At talaga gusto niya maranasan na yung karanasan ng pagtanggap sa Panginoon. At bago kami naghiwa-hiwalay kanina, nilid ako ng Panginoon na patanggapin siya. Alam niyo, tuwang-tuwa ho siya at umiiyak. Ganun pala yung kanyang karanasan, sabi niya, ng pagtanggap sa Panginoon. Sa gabi pong ito, sana huwag din masayang. Baka meron pa ho dito sa atin na hindi pa ho talagang nagkakaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoong Jesus. Ito po'y magandang pagkakataon. Ito ho, makikita natin ng isang visual aid na kung saan nakahiga si Sister Mila. Darating araw, gustuhin man natin hindi, hihiga rin tayo sa ganitong kalagayan. Ang mahalaga po, matiyak natin nasa Panginoon tayo. Amen. Matiyak po natin na may tamang relasyon tayo sa Panginoon. At ano man ang mangyari sa ating buhay, katulad ng ating kapatid na Mila, masusumpungan natin ang buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos. Kaya sana po ay magkaroon tayo ng pag-ingilay sa ating sarili na kailangan magkaroon tayo ng karanasan sa ating Panginoon. Kailangan meron tayong tamang relasyon sa ating Panginoon. Kakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ito. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ako isang makasalanan. Patawarin po niyo ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Binubuksan ko po sa inyo ang aking puso. Tinatanggap po kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Simula po ngayon, ikaw na po maghahari, ikaw na po mangunguna, ikaw na po masusunod sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat nakatitiyak po ako sa buhay na walang hanggan na ipinangako nyo sa lahat ng sumampalataya sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na po mananalangin, Panginoong Jesus na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat nawa na sumunod sa maikling panalangin ito ng pagtanggap sa inyo. Dalangin ko po, katulad ng aming kapatid na Mila, naway matanim sa kanilang puso ang mabuting balita, magbunga ito, Panginoon, ng magandang bunga, katulad ng buhay na pinumuhay ng aming kapatid na Mila. You promised your blood will deliver.